ano bang basa mo rito, Senator, sa biglang pagtanggal kay General Nick Torre? Na ngayon, pinagpipiestahan itong mga ang gagaling at mabubuting mga DDS. Una, hindi naman siya nakakabigla dahil for the past month ay nakikita na natin yung mga indications na meron dynamics. Halimbawa, nung hinamon ni Baste si General Torre ng suntukan at pumayag si General Torre, publicly binanatan siya ni John Vic Remulla na unbecoming daw of a chief PNP, natanggapin yung hamon. So doon pa lang alam mo meron ng konti. Diba? Alam mo may konti na may dynamics. Tapos may something. Oo, may something na. Although nagpakita naman si Secretary John Vic doon sa laban. Andun pa siya sa ringside, di ba? So dahil siyempre very popular naman yung issue. Ikalawa ay lumabas na mga 2 weeks ago yung dynamics over appointment ng mga regional director ng PNP, di ba? Nagkaroon pa ng issue sa NAPOLCOM. Although hindi malinaw sa akin, ano ba yung powers ng NAPOLCOM diyan sa mga reappointment na yan? Hindi ganoon kalinaw sa akin yung powers niya. Pero syempre ay nagsuportahan si Secretary John Vic at saka yung NAPOLCOM na hindi pwede na basta-basta gawin ng Chief PNP yan na walang consultation sa kanyang mga boss, no? Like the Secretary ng DILG. So, ayun. Tapos kahapon ay narinig mo sa flag raising ba yan ng PNP. Nagsasalita si General Torre. Ang sabi niya ay yes, may mga problema, may mga dynamics, pero itong mga problema na ito ay purely administrative. Purely administrative at ito ay malapit nang ma-resolve. At nag-call siya sa unity ng PNP. Tapos kaninang umaga, pagising mo, ayun, tanggal na siya. So, alam mo na may mga build-up papunta dun sa nangyari today na pagtanggal kay Chief PNP. At maliban pa dito sa mga indications na ito, ay may mga naaamoy ka na underneath na mga dynamics. Halimbawa, dynamics between mga PNPA, graduates, officers, at saka mga PMA officers. No? Nakukan mo na yung dynamics na yon. Lalo na nung inilipat ni Chief PNP Torre yung kanyang isang deputy na eventually yun ang pinalit sa kanya today, no? na PMAer. Hindi ko naman sinasabi na yun yung suma nitong dynamics na ito. Pero may confluence ng iba't ibang dynamics papunta rito sa nangyari today. Kaya sinasabi ko lang, hindi siya ganun nakakabigla dahil may build-up papunta rito. Okay. I agree, Senator Edu. No? At sa akin lang naman, a few days ago, meron ako kausap tungkol dito sa sigulot sa PNP at saka sa pagitan ng PNP, Philippine National Police Chief Nick Torre, at saka ng NAPOLCOM. Actually, bahagi ng NAPOLCOM, di ba? By virtue of his office, itong si General Torre. May mga nadidinig tayong mga mas malalalim pandahilan bukod dito sa dynamics sa pinag-uusapan. Pero I suppose lalabas din yan in the coming days, no? At sa akin lang, nakakabigla pa rin dahil 3 months pa lang, di ba? At least when you talk about the optics of it, medyo hindi maganda yung dating o yung reflection on the part of President Marcos. And ako, I'm very, very curious kung ano yung mangyayaring handling ng Malacanang dito. At especially when it comes to the communications aspect, di ba? Kasi honestly, marami nagalit dito For better, rightly or wrongly, marami na nabibuset bukod sa nagugulat. Bakit mo tinanggal si Torre? Ang bango-bango niyan. Yan ang nga isa mga nagpapabango sa mabantot na bahagi ng administrasyon tapos bigla mong tatanggalin. So I don't know kung ano yung play dito ni President Marcos, kung saan siya itatalaga. Pero given the severity of this decision, hindi ganun kadali i-deodorize siya, di ba? So I would be very, very curious how they would handle the comms part of this, di ba? Lalo na pinagpepiestahan ng mga DDS ito dahil siya yung pinaka naging enforcer mo umaresto kay Kibuloy, kay Duterte. Tapos bigla mong gaganyanin, di ba? Hindi ko sinasabing tama yung mga kritiko ng pagtanggal kay Torre.
Pero my point is, kailangan na matinding at na maayos sa handling ng Malacanang dito. To actually explain this. At yung press con kanina, wala na may pinaliwanag eh. Lalo sinabi ni John Vic Remulla. Wala naman daw kaso, wala naman nilabag na batas, gusto lang na ibang direksyon. Ba't mo tinanggal? Diba? I mean, lalong it raise more questions than answers eh. Stellar daw yung kanilang relationship ni General Torre. So, di ba? Yung mga ganung hirit, after na nangyari, raises more questions, no? Una, ay talaga namang may administrative control yung NAPOLCOM doon sa PNP. Yan ay nakasulat sa ating konstitusyon. At Totoo. bilang chairman ng NAPOLCOM, yung secretary ng DILG, at the very minimum, i-inform mo doon sa mga galaw, mga appointment sa loob ng PNP. No? Kaya malinaw naman yun. At yun yata yung suma ng speech ni General Torre kahapon, that the issue is administrative. But we weren't born yesterday. Alam naman natin, itong mga administrative na ito ay yes, nandyan yan, yung mga tensions na yan. Pero yung elephant in the room is more fundamental than yung mga administrative issues na yan. No? Lalo na, sabi mo nga, si General Torre, yung naging sharp tip ng spear ng Marcos administration na ginamit sa mga Duterte, from Kibuloy to Digong to Baste, di ba? Siya yung Kaya nga just last month, ang introduction sa kanya ni President Bongbong Marcos, pinatayo pa siya. Ang kampyon! Ang ating kampyon, di ba? So, siguro... Tama tas yung ngiti ni General Torre doon. Talaga ang lawak eh, no? Oo, di Ear ba? to ear. So, yun yung isa or one of the two defining moments nung kanyang SONA. Tapos just less than a month or just a month later, tinanggal mo. Diba? So, yun yung tanong ng mga tao. Dahil marami naman sa mga tao, hindi naman nauunawaan itong mga administrative issues na ito. Marami naman sa mga tao, hindi nauunawaan itong mga issues ng appointment na ito. Ang nakikita lang nila, si Torre ay isa or if not, yung pinaka-popular na tao sa gobyerno. Tapos parang overnight, ay tinanggal siya. Tapos kung nakita mo ba yung pagkakatanggal sa kanya, yung letter, napaka-curt Diba? Si Santi. Parang ganun lang. Senator, alam mo kakompetensya ng letter na yon, yung pagkakasibak? Yung letter lang tungkol kay Nadia Montenegro eh. Oo nga. Hindi na lumaban doon, paikli yan eh. Binild up mo as an icon, di ba? Oo. Si Nadia Montenegro, hindi naman na-build up, di ba? Ito clearly na. Ito yung kahit nagpa-press con kanina, medyo mahaba-haba. Ito clearly yung yung maliwanag dyan no? Merong mas malalim na dahilan na hindi sila sinasabi kung bakit sinibak si General Torre. Maliwanag yun. Kasi hindi ka naman ganun katanga bilang presidente, bilang Malacanang, para sibakin itong napaka-popular na tao mo after 3 months just because you wanted to pursue another direction. I have some info in my head pero I'm not at liberty to siguro talk about it. No? Kailangan pa rin siguro ng further validation. Tama. Ako pero rin. masasabi ko lang, may mas malalim na dahilan. Oo nga, ako rin. Mukhang pareho naman tayo ng iniisip, Senator. No? Yes. Pero ang inamin kasi ni Secretary Remulla sa press con niya kanina ay may role dito yung presidente. So walang firewall. No? Walang firewall. Mukhang totoo naman na at the very may blessing ito ng presidente. No? At the maximum, sa kanya mismo nang galing yung order. No? So, bagamat sinasabi natin na may mga dynamics na between Secretary Remulla and General Torre, between NAPOLCOM and General Torre, between PMAers and PNPA, yung isang elephant in the room ay yung presidente. Hindi naman ito mangyayari na at the very least, walang bendisyon ng presidente. No? At ang isa pa nakaka-complicate dito ay nasa gitna sila ng away with the Dutertes, no? At kitang-kita mo paano ito mina-maximize ng mga Duterte. Buti nga, 'di ba? May mga ganun silang banat. Ikalawa, yung gobyerno hindi kayang suportahan yung kanilang mga loyalists. Umalis na kayo diyan, no? Hindi kayo wala ng gobyerno. So may iba't ibang atake using yung issue nitong pagkatanggal kay Torre. Ang hindi ko alam, yan ba ay na-strategize ng gobyerno? No?
Yan ba ay na-tacticize nila? Kahit hindi nila strategize, na-tacticize ba nila? Dahil alam naman nila na sila mismo ang nag-create kay Torre. No? Tapos, almost overnight, inan-create nila. So, yan ba ay bahagi ng isang strategy na kami ni Christian ay sobrang bobo na hindi maunawaan? Posible. Posible, no? Sino ba naman ka? Posible naman, bakit? Sino ba nagsabi matalino tayo? Tingin ko. Oo. Kilala naman yung Malacanang sa strategy, no? Laging may rhyme and reason, di ba? Napakatalino ng mga desisyon, eh, no? Ito na isa ko Methods iniisip, Senator, eh, no? Nakikita ko dito, this is an unnecessary distraction. At this point, no? Kay President Marcos, kung saan ang pinupursu niya ay yung pagpapanagot dito sa mga may kinalaman sa flood control projects, diba, yung massive corruption. Tapos bila ipapasok mo itong pagsibak kay General Torre. So, I suppose, meron silang scenario building dyan, di ba? Paano pag sinibak namin ito? Siguro naman naisip nila, i-exploit ito ng mga Duterte. Medyo madidistract yung attention ng mga tao dito sa flood control, di ba? Ay, yun na rin yung nakikita ng iba, pang distraction lang yan, di ba? Et cetera, et cetera. So, sa aking bobong paningin, siguro naman, meron silang strategy behind that. Hindi lang naman, alam mo naman tayo mag-isip, napakasimple, di ba? So, ibig sabihin, impress ka sa Malacanang. Dahil pinapresume mo na may strategy at may scenario setting. At Sobra. saan nila dadalhin ito?